sa tinatawag na testimony o pagpapasalamat, pagpapatutuo sa kabutihan ng Panginoon, tandaan niyo po ito. Maaaring may masasaktan po sa inyo sa sasabihin ko, pero kailangan niyo po itong marinig. Pag sinabi po ng tagapanguna ng gawain na tayo po ay dadako na sa pagpapatutuo at pagpapasalamat, hindi po lahat ng tao ay tumatayo para magpasalamat sa gitna sa kung paano siya tinulungan ng Panginoon. Hindi po lahat ng tao ay marunong magpasalamat sa Diyos. Tatandaan niyo po, sinasabi dahil sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi. Kaya pag meron pong pagkakataon sa gawain at sinabi po ng tagapanguna ng Iglesia, mga kapatid, na tayo idadako sa patutuo at pasasalamat, tayo dapat alam na dapat natin ang ating ginagawa. Amen. Tumatayo na tayo agad sa kung paano ka lumalakad sa handaan. Amen. Nakuha natin? So kailangan po palagi. Kasi alam niyo po, maniwala man kayo sa hindi, maraming bagay ginagawa sa atin ng Diyos. Amen. Maraming tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Marami ng pabor ibinigay sa atin ng Diyos. Pero iilan lamang po ang tao na marunong magpasalamat sa Panginoon. Bihira po sa isang tao ang nagtatagal sa paglilingkod sa Diyos. May mga tao po, pag nakakilala sa Panginoon, good for 1 week, 2 weeks, 1 month, swerte na maka-isang taon. Bakit po? Kasi marami po sa mga mananampalataya, pag nakakilala na sa Panginoon, akala nila doon na nagtatapusan lahat. Anong susunod na mangyayari? Makikita mo na ulit sila sa dati nilang pamumuhay. Makikita nyo na sila sa tungkitan ulit. Makikita nyo na sila ulit sa inuman. Makikita nyo na sila ulit sa mga walang kakwenta-kwentang ginagawa nila dati. Yung minsan nilang isinuka na buhay, minsan nilang hinihingi ng tawad sa Panginoon, na Panginoon, hindi na ako babalik sa dati kong buhay, sa dati kong kasalanan. Pagkalipas ng maraming panahon, maraming araw o buwan, makikita mo ulit sila kung saan sila nanggaling. Ganyan po ang tao. Hindi lahat ng nagsuko ng buhay sa Panginoon ay kayang manatili sa Diyos.